Umpisahan na natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ngayon, ex-chief PNP. Hinahanap ang ex-chief PNP ho, mga bossing. Wala pong iba kundi si Ronald Bato de la Rosa at ang humahanap po, mga boss chief mo, sir, walang iba kung hindi po si ex-PNP o former PNP chief Romel Marbil, mga kababayan. Ayan ho, mga bossing, pakinggan ho natin. Kasi nga naman talagang yung pagyayabang nung isang Ronald Bato de la Rosa, mga boss chief mo, sir, na-question daw po. Sabi niya dito kay Saldico na kapag kami ganyan, harapin mo, lumabas ka, sagutin mo, ipagtanggol mo ang iyong sarili. Pero ano po ba ang ginagawa nung Ronald Bato de la Rosa ngayon? Nagtatago, hindi mahagilap, inaaksaya ang pera ng taong bayan. Makinig po tayo. Lumabas ka, you have to believe in the system natin. Pero tayo kung may warrant ka, di panindigan mo. You know, Correct! Di ba? Ang yabang-yabang ni Bato de la Rosa, sabi kay Saldico, kapag ka ganyan, dapat harapin mo, hindi ka nagtatago. Tapos ito, ano ginagawa niya? Nagtatago. At tingin ko ho, mga kababayan, siguro mga bumilang lang tayo ng mga ilang linggo ho. Ang susunod na magtatago dyan, mga bossing, tingin ko si Bungo. Umpisa na ding mawala at biglang magtago yan. At mag-aaksaya din ho ng pera ng taong bayan yan. No? Sabi ni Mr. X, Mick Ma Di. Sabi ni Mr. X, Oo, yan ho yung mga sinasabi at yan po yung mga kataga na pananalita na sinasabi ni Bato de la Rosa. Mick Madi, I am Ride, ano pa? Come on, Mr. Trillanes. Kung gusto mo, ikaw na magpusa sa akin. Di ho ba, mga kababayan? Tapos eto ngayon, nagtatago ho. No? Pangako nila kay dating Pangulong Duterte, sasamahan ho sa hukay. Ay, sorry. sorry. Mali. Ang pangako nila kay dating Pangulong Duterte, sasamahan doon kahit saan mapunta, mapabilangguan man o mapakusaan man. Pero ito, ano ginagawa nila? Todo mga ano na ho sila. Todo mga sinasabi, bakit ako nasama dyan? Bakit ako nadamay dyan? Parang gusto ipagkanulo na ho ang dating Pangulo. Di ho ba, nandiyan na si Ma'am Neng Gigi, hello everyone daw. Tuloy. ikaw naging chief PNP natin yan ang problema Dito, pagka meron tayong decisions in our life at nagkamali tayo, then we have to stand for it. Hindi pwedeng nataguan mo and natin, kay politics, you have to prove yourself. Magagalit na naman yung mga DDS dito kay Romel Marbil ho, mga kababayan, former chief PNP. Kasi mainit na sila dati pa lang dyan. Lalo na ho ang vice-presidente, mainit na dito kay Marbil, mga bossing. Di ba, kung maalala nyo ho, lumiham pa nga yan Dear Romel, pero chief PNP pa siya nung mga panahon na yun. Dear Romel, walang kagalang-galang. Di ba? Ngayon, eto, harapan na yung mga pagmamagaling at mga pagmamayabang ng mga DDS dati ho. Nung nandoon sila sa Tugatog at yung kung ang presidente pa dati ay si dating Pangulong Duterte, akala mo hindi mga matitinag ho No? Kung mga magsipaglabas, kung mga pa-interview, akala mo wala nang wala nang susunod o papalit sa kanila eto ho, nangyari. Na meron tayong presidente na hindi pwede yung babaliwalain lang yung mga ganito at hindi pwedeng babaliwalain lang yung mga ganyan. Di ba? Ngayon, hinahagilap. Tago-taguan naman po. Chay Cher, shout out sa'yo. No? Sad ka. Ba't kung nagtatago kayo, Ito na naman tayo. Senador. Sakit, sasabihan yung ex-chief PNP ng mga DDS na senador ng mga DDS, bakit ka nagtatago? Sandali in fairness naman po, mga kababayan, in fairness naman po, kay Bato de la Rosa, sabi naman po nung kanyang lawyer, wala pong iba kundi po si Torion na hindi naman daw po nagtatago ang kanyang kliyente.
ginagawa niya lang daw po o ginagawa lang daw pong hindi available ang kanyang sarili. Sabi po ni Jim Wel Torion. Ay, Jim Wel Torion, basketball player pala. Sabi ni Atty. Torion. Kan Chief PNP, and look at us. Anong gusto mo? Lahat ng mga kriminal natin na pulis, pag magtatago, dapat hindi. Kaya nga tayo may sistema. We have to believe in our judicial process. And eto na po tayo. Huwag tayo matakot. This is our decision before. Then tingin natin tama. Then we have to stand for what is, decision. Kaya tama. Tsaka ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Ang ginagawa ho, mga kababayan, simulat sa pool pa lang, yung mga patawag ng Kongreso para marinig ang kanilang mga side. Wala, iniiwasan ho eh. Puro tago, pagtakbo. Papatawag sa Kongreso para alamin yung kanilang panig. Kung ano-anong mga dahilan ang gagawin. Di ho ba? Bakit to? Kasi nakikita nila kung ano mangyayari. Nakikita nila na si dating Pangulong Duterte nadudulas at hindi nakakalusot. So ganyan din ho ang nakikita nila. Yan ang kinatatakutan nila. Di ba Alaga at I am Batman? Mga boss! Bato! Harapin ha! Pero wag na wag gawin o wag na wag mong gagawin yung manlaban ka sana. Mahirap yon. Sayang, kawawa naman yung mga apo mo at yung mga anak mo at yung mga mahal mo sa buhay. Dahil kapag ka nanlaban ka sana, ang mangyayari dyan, hindi ka na sa ICC dadalawin. Malamang, wala na. Ang pagdalaw nila sa iyo, hindi ka na nila makikita kasi nasa ilalim ka na. Okay? Kaya ho mga DDS, pakisabi kay Bato de la Rosa na wag manlalaban sana. Kawawa naman yung mauulila niya. Okay? I heard PBBM will be in Bicol soon, sabi ni BG Badyola. Hindi ko pa naririnig yan. Pero eto, alam niyo po, sa lahat ng nagtatago, siya itong ayaw masasabihan na nagtatago. Sabi ni Nana ko Friday, Tobats, wag sanang manlaban kaga. Sa lahat po ng nagtatago, eto po, yung ayaw masasabihan ng nagtatago ho siya. Alam niyo ho kung sino? Ma'am Princess Paris? Ito po si Harry Roque. Roque. Yan. Dakuin natin si Herminio Harry Roque. No, gagalit ho siya nagagalit ho sa Malacanang, nagagalit ho sa palasyo kasi tinatawag siyang fugitive. Former presidential spokesperson Harry Roque hits back at Malacanang for calling him a fugitive. Roque is the subject. Putang nang to. Ano sa tawagin sa iyo? Hinahanap ka.